Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. Ang text po natin sa araw nito ay mula po sa Book of John, chapter 7, verses 37 to 39, sa New King James Version. Makinig po kayong mabuti. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirst, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Alam niyo, madalas ang mga nangyayari sa kanyang paligid ang ginagamit ni Jesus na opportunity sa pagtuturo ng spiritual lesson. Halimbawa po, pakinggan yung sinabi ni Jesus nung naglalakad siya kasama ang kanyang mga alagad sa John chapter 4 verse 35. Babasahin ko po sa inyo. "Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest." Ginamit niya itong opportunity para i-encourage ang kanyang mga alagad na mag-pray sa may-ari ng anihin na magpadala ng tagapag-ani. Isa pa pong napakagandang halimbawa ay nang inoobserbahan ni Jesus ang pagbibigay ng pera sa templo. Nakita ni Jesus ang isang balo na nagbigay ng 2 kusing. Ginamit niya ang opportunity ito para turuan ang kanyang mga alagad tungkol sa tamang pagbibigay at pagsasakripisyo. Sa atin pong text, Jesus uses his surroundings as a backdrop for a great message. Nakasulat po sa John chapter 7 verse 2 na malapit na ang pista ng pagtatayo ng kubol. Ang Feast of Tabernacles ang isa sa pinakamalaking pista ng mga Hudyo. Lahat po ng mga kalalakihan ay nagpupunta sa Jerusalem. Ito po yung ginaganap sa buwan ng September sa atin pong kalendaryo, kung kailan malapit na nga po ang tag-ani at panahon ito para sila po ay magdiwang. Ito ay pista rin po ng pag-aalaala ng mga Hudyo sa 40 taong ipinamalagi nila sa disyerto. At bilang pag-aalaala, gumagawa po sila ng tents at gawa po ito sa palm, sa willow at myrtle trees. Ito ay itinatayo nila sa kaparangan sa paligid po ng Jerusalem, sa pampublikong lugar at maging sa patag na bubungan ng kanilang tahanan. It is said that these tents dotted the fields surrounding Jerusalem. Sa mga tents na ito, tumitira po ang mga Hudyo sa kabuuan ng 8 araw na pista. Araw-araw din nilang itinatabi ang kanilang mga kubol at dinadala nila ang mga ito saan man sila makarating sa maghapon. Ngayon ang tanong po ay ito, ano ba ang kabuluhan ng mga tents? Ang mga ito ay reminder po sa kanila sa 40 taong tumira ang kanilang mga ninuno sa tents dahil wala silang permanenteng tahanan doon sa disyerto. Ang mga tents o kubol rin po ang nagre-remind sa kanila sa kawalan ng paniniwala ng kanilang mga ninuno na kung nagtiwala lang sana sila sa Diyos, kasama sana silang nakapanirahan sa Promised Land. Mayroon din pong ilang kaganapan sa bawat araw ng pista na mahalaga sa mensahe ng Panginoong Hesus. Pag madaling araw, nagtutrumpeta ang ilang pari at masaya pong nagsisigaw ng mga tao sa kanilang mga kubol bilang pagsalubong sa pista sa araw na yon. Tapos, ang mga pari po ay sumasalok ng tubig gamit po ang malaking container sa Kidron River. Itinataas ito habang may nagtutrumpeta. Aakyat sila sa templo at dadalhin ng tubig sa altar kung saan ito ibubuhos at padadaluyin sa templo. Ito po ay sumisimbolo sa tubig na dumaloy galing po dun sa malaking batong na biyak upang makainom ang mga uhaw na Israelita sa disyerto. Napakasaya po ng Feast of the Tabernacles. May kantahan, may sayawan po sa lansangan. Ganito po yung eksena nang tumayo si Jesus sa templo at sinabi ng malakas sa John chapter 7 verse 37b at 38. "If anyone thirst, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." You see,
Pinagmasdan ni Jesus ang mga kubol na reminder sa unbelief ng kanilang mga ninuno noong panahon ni Moses. Ang nakakalungkot, alam ng Panginoon na hanggang ngayon, hindi pa rin sila sumasampalataya ng totohanan sa Diyos. Habang pinagmamasdan sila ni Jesus sa kanilang pagdiriwang, nakita niya ang emptiness sa kanilang tigang na mga puso. Habang nakikita ni Jesus ang mga pari na daladala ang tubig sa altar ng templo, na reminder sa tubig na galing po dun sa malaking bato, nakikita niyang uhaw pa rin ang mga tao. Their spiritual wells were still empty. Sa umaga pong ito, may ilang bagay tayong pag-aaralan mula po sa ating text. Number 1, take note of the summons. Sa John chapter 7, verse 37b, nakasulat, if anyone thirst. Siguradong nakaranas ka ng mauhaw. Mahirap, di ba? Lalo na kung uhaw ka na. Matutuyuan ka ng labi at lalamunan. Manghihina ka, mahihilo, madedehydrate, at pwedeng mawalan ka ng malay. Pwede mo rin itong ikamatay. Pakinggan mo ang sinabi ng mayaman kay Abraham dun sa Luke chapter 16, verse 24b. Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. There is nothing so terrible and hard to bear as thirst. Ngayon, kung ang physical thirst can cause such agony, then how much more does the thirst of the soul? Uhaw ang kaluluwa ng mga tao. Uhaw sa kabila ng karangyaan. Uhaw sa kabila ng kasikatan. Uhaw sa kabila ng relihiyon. Uhaw sa kabila ng kapangyarihan. At wala nang ibang pwedeng makapag-satisfy ng pagkauhaw ng kaluluwa kundi si Jesus. Now, the summons o ang invitasyon ay para sa lahat ng nauuhaw. Nakasulat po sa Book of Revelation chapter 22 verse 17 sa New King James Version, and the Spirit and the bride say, come. And let him who hears say, come. And let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Number 2, take note of the source. John chapter 7, verse 37c, nakasulat, let him come to me and drink. Nakasulat naman po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 4, and all drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Ang source na pumapawi ng spiritual na pagkauhaw, na pumupuno ng spiritual emptiness ay walang iba kundi si Jesus. Tanging siya lamang, wala nang iba. May nabasa po akong kwento, ilang taon na ang nakalipas sa South America. Naglalayag ang Peruvian sailors sa Amazon River. Nakita nila ang isang barko ng mga Kastila na nakaangkla at nakahiga ang halos lahat ng tripulante. Nang malapit na sila, nakita nilang masama ang kondisyon ng mga Kastilang tripulante. Namumutla, nangihina, at bitak-bitak na ang mga labi ng mga ito sa labis na pagkauhaw. May tutulong ba kami sa inyo? Sigaw ng mga Peruvians. Tubig! Tubig! Kailangan namin ng tubig na maiinom, sagot naman ng mga Kastila. Nagulat ang mga Peruvian sa kahilingan ng mga Kastila. Sinabihan nila ang mga ito na ihugos mula sa kanilang barko ang kanilang mga balde sa tubig at umigib. Sa pag-aakala ng mga Kastilang hindi sila naiintindihan, muli silang sumigaw. Hindi, ang kailangan namin ay fresh water, tubig na pwede naming inumin. Sagot sa kanila ng mga Peruvian sailors, kaya nga ihugos nyo ang inyong mga balde sa tubig. Sa wakas, sinunod sila ng mga Kastila. At laking gulat ng mga ito na maiinom pala ang tubig. Doon sa bunganga ng Amazon River kung saan ilang araw silang nakaangkla,
sa lugar na walang makitang kalupaan, ang buong akala nila'y nasa dagat pa rin sila. At hindi nila alam na saganang-sagana sila sa tubig na maiinom. Listen. The source of abundant spiritual water was close to the multitudes that came to Jerusalem for the Feast of Tabernacles. His name is Jesus. Number 3. Take note of the satisfaction. Isang Samaritana ang nakausap ni Jesus sa tabi ng balon. Bagamat iigib siya ng tubig na maiinom ng kanyang pamilya, may kinauuhawan ang kanyang puso na hindi kayang pawiin ng tubig sa balon. Mababasa po natin sa John chapter 4, verses 13 and 14, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." Kapatid kaibigan, tandaan mo itong mabuti. Satisfaction can only be found in Jesus. Number 4. Take note of the supply. Babasahin ko pong muli sa inyo ang nakasulat sa John chapter 7, verses 38 and 39. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Sa verse 39, tinutukoy ni Jesus ang Holy Spirit. So ano ang resulta ng iyong pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus? Ibibigay niya ang kanyang Spirit, and you will have a continual and endless supply. Noong 1942, ipinadala si Captain Eddie kasama ang 8 katao sa isang misyon sa South Pacific. Subalit nagkaroon ng problema ang sinasakyan nilang eroplano at ito po'y bumagsak sa Pacific Ocean. 22 araw silang palutang-lutang sa dagat. Wala silang ibang makain kundi ilang oranges at tubig na nakukuha nila pag umuulan. Bagamat napapaligiran sila ng tubig, nakaranas po sila ng matinding pagkauhaw. Lalo kasi silang mauuhaw sa tubig dagat pag ito'y ininom nila, hanggang sa sila po'y magkasakit at mamatay. Ang pagkauhaw na sinasabi ni Jesus sa ating text ay hindi physical thirst. It is not from lack of drinking water or liquid. Jesus is speaking of spiritual thirst. Hindi po ito pagkauhaw na mapapawi ng anumang liquid. Ito ay pagkauhaw na hindi masasatisfy ng alcohol. Ito ay pagkauhaw na hindi mapapawi ng pleasure, entertainment, and worldly relationship. Kapatid kaibigan, nauuhaw ba ang iyong kaluluwa? Iniimbitahan ka ni Jesus na lumapit sa Kanya at uminom. Let us pray. Panginoon naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa aming napag-aralan sa araw pong ito sa tulong po at gabay ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po sa iyong paalaala sa amin na hindi kami kailanman masasatisfy ng anumang bagay sa mundong ito at tanging si Kristo Jesus lamang ang makakapawi, makakasatisfy sa pagkauhaw ng aming kaluluwa. And dearest Jesus, thank you sa summons o sa invitation mo po sa lahat ng nauuhaw. Salamat dahil ikaw ang aming tanging source na makakapagbigay sa amin ng satisfaction dahil hindi kailanman mauubos ang iyong supply. Kaibigan, kung nais mong tanggapin si Jesus who is actually our living water, na siya lamang makakapawi ng iyong pagkauhaw, then sumunod ka sa isang maikling panalangin. Sabihin mo ito ng galing sa iyong puso. Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos na banal, patawarin mo po ako
sapagkat ako'y makasalanan. Kailangan kita sa aking buhay. Ako po'y nananampalataya na si Jesus ay Panginoon at siya'y muling binuhay ng Diyos. Dearest Jesus, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan mo ako'y nananalangin. Amen and amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Stay safe, everyone. Be strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.